Nagligad nga siguro nalipatan ang pagwali ko sa ligad diri, the whole duty of man samtang buhi siya nga hulat no sa pagkari sa Ginoo, mag-obey no sa iyang commandments kag kahadlok sa iya. Subong naman iya, hindi mga usual na ni siya nga mga pagwali nga ginawali sa mga kanakan sang Dios labi na gid mga pastor. Ining pulong ba lang nga faithfulness ang pagkatutom. Yung pagkatutom nga ini, may ara ikaw ginatawag nga nagapahayag ikaw sa matudtuod kag constant support or ginatawag nga loyalty, that is faithfulness. Kag exactly mo na ang dapat himuon sa isa ka Kristiyanon kung siya samtang nagahulat kita sa pagkari sa aton nga Ginoo. Diri makita ang aton pagmanandong sa Proverbs 28. Ginbilin ko na nga andam dito, tapos Sunday school diretso ako diri, si Sir Kenton ang nagwali dito. Inabalan ko lang sa Sir Kenton, hindi lang pagpatami kawali ganyan sa kauras ha. Tunga sa oras lang okay na siya. Ti huuman ko no ambal niya no. Sang ligad bito lapit sa kauras si awali no. O yawan kami kapainit kang buli namon naga aso-aso amon nga likod dito sa pangkuan no. Kang hulat sang iyang awali no. Kasi subong salamat no kabay pa nga tumanon yang ihambal no. Sa 28 verse number 20 sang Proverbs 28:20 hambal sang Ginoo diri, a faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Ginoo kapanugyan ko sa imo sining tion, kabay ikaw Ginoo magatag sa amon sing kaalam sa paghangop Ginoo sa imo pulong. Kabay pa ini mga pulong magapabilin sa amon tagipusoon. Kay balaan namon Ginoo ang pagkarini mo hindi mabalaan kung saan o. Kailangan na namon ini nga pulong, kailangan na namon Ginoo ang pagkamatutong sa mga ginbutang mo sa amon nga pag-alagdan. Kung ano kami subong. Kung ano dapat amon himuon Ginoo bilang Kristiyanon. Ginoo salamat kami, nangikatapo kami sang imo lawas. Kabay nga amon part bilang lawas nimo, mahimo namon ang amon duty. Kundiin mo kami gimbutang. Ginoo pagkamayowa kami sa mga madalong nga pulong nimo. Sometimes hindi kami ka-intindi pero salamat sang balaang espiritu nga makasarang sa pagpaintindi sa tagsa namon kauna-una katigipusoon. Pagkamayowa kami Ginoo samtang kami hikot sining likoton. Kabay ang gahom sang yawa hindi makadaog sa amon. Pagi sa gahom sa imong pulong, kagahom sa imong dugo. Sa ngalan Jesus Christ, amon Ginoo ka man luwas. Amen. Kung makita naton diri ang pulong ba, a faithful man shall abound with blessings. Busilingon, faithfulness is the key of God's blessings. Tandaan gid na. Kung matutom ka, kung din ka nga area ginbutang sang Ginoo, that is the key of God's blessings. Mayari ikaw nga yabi sang pagpakamayo sang Ginoo. Tagtuod na. Kay mo niya ang balas ng pulong sang Ginoo sa verse number 30, a 20 no, a faithful man shall abound with blessings. Abound. Nagaumwad. Kita niyo man no? Himplo lamang no kung ikaw palatuon. Example lang ni siya no sa nagatuon. Kung matutom ka sa pagtuon, magtaas mo grade. Hindi ka mag-expectar nga magtaas mo grade, aton grade kung wala kita gatuon. Di ba? The same thing kung ikaw naganegosyo.
Kundi pagtutuman ang negosyo nimo, bisan gamay pa na o dagko imo negosyo, kung hindi mo pagtutuman, hindi na siya mag-umwad. Yan nansang pagkatutom. Himplo ni Jesus Christ ang unang panahon, no? Ang tao ginbinlan niya ang mga tao nga mag-manage, gitagaan sang talento ang tao. Pero ang ginimo sang tao, may atoy to nagtutom, ang iban wala, gintago nila ila talento. Pagbalik sang master nila, ginsupot sila, ang iban pila kat pilo. Ang isa to ya, gintago niya, kay hadlok siya nga madula ang iya nga talento, gintago niya. Ginkuha sa iya, kay ginhatag sa matutom nga steward. You see? Ang faithfulness, wala na siya tupa lang nga palagpat sa aton kabuhi. Kunding faithfulness, ginahimo na. Kagang faithfulness nangin karakter na subong. Ngat kuntani, imuon tagid nga karakter. Instead, nga ipalagpatan naton. Di ba? Kay karakter na siya mong. Kung ginahimo sang tao na, mahimo niya na pilakadlaw nga sige-sige, samtang nagatubo siya nga Kristiyano, nagatubo siya, mahimo siya nga karakter. Pero, that is rare virtue. Rare karakter sa subong nga panahon. Tama ka, iwat. No, di ba? Iwat. Kung nagabantay ka bala sa una sa amon dito, no, sa area ni Ma'am Lorne, sa Leon, igo ikaw magsakay dito, no? Maiwat sang salakyan. Masinyas ikaw nga masakay ko. Wala to na. Gali ang masakay, maligo pa. Maligo pa tanan na. Wala to pa na makatapos ligo, kagbag sakay. Maiwat. Ti mo na, sa Kristohanon, ang faithfulness nga pulong, tama kaiwat. Pero kung himuon sang isa ka Kristohanon, mahimo niya ni sa iya kabuhi. May ara nga tawag nga two types of blessing. Ang una, ginatawag nga general blessing. That is common. Common sa mga Kristohanon kag hindi Kristohanon. Ito mo na ang blessing sa rain, mga ulan, sunlight, no? Ito madamo pa. Common, believers and unbelievers. Gatawag nga general blessing. Pero may ara, dira, nga second blessing, kind of blessing, it is known as unique blessings, which include both spiritual and material riches, but available only to God's children. Exclusive sa mga Kristohanon. Ini nga tawag nga unique blessings. Both spiritual and material blessing. Ang key, tutuman ang Ginoo. Magmatutom kung ano ginbutang sang Ginoo sa imo tagipusoon, tutumi lang. Kung gamay mo ministry ginatag sa imo, kung mo nagpanilhig ka man dira bala, kung manugtrapo ka man dira, kay muna ang ginhatag sa imo sang Ginoo nga ministry, tutumi lang. Otherwise, kung waay ka, hindi ka matutom, wala sing manglimpyo. O, di ba? Gamay na nga bagay yung paglimpyo, pero kung ginhimo mo naton, halin sa aton tagipusoon, gina-record sang Ginoo. The same thing with us sa mga dagko nga ginhatag sang Ginoo sa aton nga panangakuan o kon obligasyon nga ginhatag sang Ginoo sa aton being a pastor. Kung ginhimo namon ini nga labag sa amon tagipusoon, busiringon, wala ka blessing sa Ginoo. Kaya gina-record sa Ginoo ang condition sa imong heart. O, di ba? Imo tagipusoon. Kung nagahimo ka sang isa ka butang nga malipayon ka without disputing and murmuring, gina-record sa Ginoo. May reward ka. Even sa paghatag sang imong dulot sa Ginoo. Kung wala man ginhimo nga may kalipay, wala ka blessing. Dapat, naghatag kita nga malipayon. Kaya kung malapayon ka, ang blessing, kung malipayon ka naghatag sa likuton sang Ginoo,
palangga kasang Diyos. O di ba? Ti kung palangga kasang Diyos, pabayaan kanya, hindi. Hindi kanya pagpabayaan. Di ba? Ti una diri nga spiritual blessing, kung ang taon nato diri, alin sa langit? Ephesians 1:3. Anom ka punto ini siya, kung makita nyo da sa inyong outline sa likod, anom. Pero hindi ta maglambot, no? Quarter to 11 or before sina ma-end kita. Katingon ko lang kung magsobra na, no? Kung makaya, padayunon ta, no? Sa outline. Ephesians 1:3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing and heavenly places in Christ. Notice, ang pulong who hath blessed us. Kung sino ginhatag na sang Ginoo sa aton ang spiritual blessing gikan sa langit. Ano ginhatag niya? Ining pulong sang Ginoo, spiritual blessing na sa aton. Kaya diri kita makuha sang spiritual blessing. At the same time, kung natahon mo si sao ng pulong sang Ginoo, makakuha makita sang ginatawag nga mga material blessing, practical blessing, no? Mga ado-adlaw nga pagpangabuhi naton, no? Timo nang spiritual blessing in heavenly places in Christ. Halin sa langit na naging hatag sa aton. Ano pagid? Sa Colossians chapter 1 verse 9. Colossians 1:9. Ang balsang Ginoo diri, for this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Ining pulong nga spiritual understanding. Si Pablo naghambal sa mga taga-Colossi nga nagano siya? Nagapangamuyo siya. Nga may ara kita nga magpunan kita sang knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Ihibalo pag spiritual nga paghangop. Ining pulong sang Ginoo ang Kristiyanon mangpanya ni. Kay we have the Holy Spirit nga nagatudlo sa aton. Kung hindi Kristiyano, hindi pagawa kahangop sini, kung hindi pag-explain sa iya una ang kaluwasan. Importanteng kaluwasan, nga mapuyan siya una sang balaan nga espiritu. Di paano magpuyo sa iya ang balaan nga espiritu, mag-start sa iya kabuhi, kung saligan niya ang ginhimo ni Kristo Jesus sa cross ng Kalbaryo. Na, ang ginhimo niya, balaan nyo na. No? Napatay siya para sa imo sala, ginlubong siya, ikatlong adlaw na banhaw siya, sa ikatlong adlaw, no, suno sa mga kasulatan. Timo na ang ginhambal sa pulong sang Ginoo. Karon makadto sa unang point diri. Nga dapat ato ni i-unlock ini nga mga blessing sa aton gabuhi. Ang gitawag nga faithfulness. Una makita diri sa Psalm 62 verse number 5. Psalm 62 verse number 5. Verse 5. Hambal sang Ginoo diri, my soul wait thou only upon God, for my expectation is from God. Tighambal ni siya sang gitawag nga ang iya nga pagsalig kay yung pulong balang expectation na nagatuo siya ang ekspektasyon niya sa Ginoo. Ti ang unang himo naton being faithful to God. Kag ikaduwa to His word sa iya pulong. Maging faithful kita dapat, maging matutom kita sa pagbasa sa iyang pulong, maging matutom kita sa Ginoo, nga adlaw-adlaw nga tanan, situit nga lantaw naton sa aton kagalingon kagunahuna, nga may nagatulok sa aton nga Ginoo. Bisan diin kita manago, bisan diin kita, bisan dulom pa, bisan sanag pa, bisan matabunan pa kita sang building, no? Kaangay sini, no? Layo kita sa langit. Pero makita kita sang aton nga makagagahom nga Dios. Di mo na ang ambal sang pulong sang Ginoo. Ti ambal sang Dios, if we are faithful, we will wait upon the Lord for sustenance, not anything or anyone else.
Sa Ginoo taya maghulat no sang aton nga pag-sustain sa aton sang Ginoo. Ti mo na gambal sa diri. Not only sa Ginoo kundi we need to be faithful to God's word also. Muna ngambal sa Psalm 119 verse 11. O lang taon nato, no? 119 verse number 11. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Ang imo pulong nga akon gintipigan sa akong tagipusoon, na hindi ako makasala, batok sa imo. You see? Kung matutom kita gali sa Dios, kag matutom kita sa iya pulong, ginabasa ta iya pulong, permi. Diba? Wala ta ginabaylo ang pulong sang tao, labaw sa pulong sang Dios. Dapat pulong sang Ginoo kid. Kay kun ara na sa imo tagipusoon ining mga pulong niya, malayo kita sa tawag nga pagpakasala. Kay gintipigan tayo pulong. Every time may mga temptation sa atong kabuhi, may ara nga nagasugyot sa imo nga magpakasala, dumduman mo dayon pulong sang Ginoo. Bawamba sa pulong sang Ginoo gali mo ni. Hambal sang pulong sang Ginoo, hindi ko dapat maghimo sini. Kay hambal niya. Kay ara na sa imo nga tagipusoon. Muna pinakanami. Ano pagid? Kung kita magpabilin sa pulong sang Ginoo, ano ang matabo sa aton? Maginatawag kita nga perfect peace. May kita nga himpit nga kalinong. Bisan ara kita sa kalibutan nga ini nga perti kagamo nga kalibutan, no? Kung aton pamatian na ang news, no, bisan sa Pilipinas naton magamo. Pero tandaan ninyo, tanan ina magkaya sa Ginoo kontrolon inang mga bagay katabo. May panahon sa aton kabuhi nga mauntat gina siya, no? Inang mga bagay. Ti karon dugay ang baro naton kung ano ang himuon naton sa subong nga panahon nga katabo sa aton palibot. Ti may ara kita perfect peace muna ang basang Ginoo kung ang tama Isaiah 26:3. No, hindi na naton pagbasahon ina, no? Para magdugay, no? Ikaduha, diri makita sa 1 Corinthians 1:10. Ti una dito being faithful to God kag sa iya pulong. Number 2, diri being faithful to the Lord or to the local church. Kung sabihin ikaw naluwas. You see? Halimbawa, layo ikaw sa imong church, nagkakati ka sa isa ka lugar, pangita ka sa church ng kaluwasan na base sa pulong sang Ginoo. Pangita ikaw sa church ng kaluwasan na base sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross sa Kalbaryo. Amo nang pinakanami. Kag mahimo ikaw kadto ikaw sa church nga nagawali sa mga balita sang bugay sang Dios. 1 Corinthians 1 verse number 10. Being faithful to the local church. Ini local church ni. Sa isa ka local church, tandaan naton gid, pwede nga maging membro ikaw sa local church, pero hindi ikaw membro sang the church, which is the body of Christ. Pwede man nga ikaw hindi membro sang isa ka local church, pero membro ikaw sang church, the church which is the body of Christ. Kag mas nami na gid nga member ikaw sang isa ka local church, at the same time member ikaw sang the church which is the body of Christ. Ano inang body of Christ? The church which is the body of Christ. Ining katilingban sang mga tumuloo sa nakalain-lain nga religion, no? May mga religion, basta ang gintudlo, may balita sang bugay sang Ginoo, ang manuluwas si Jesus Christ. Ang ginbasiyan sang kaluwasan, ang ginhimo ni Jesus Christ. Muna katapo ka sang church, the church which is the body of Christ. Spiritual body of Jesus Christ sa bilog nga kalibutan na. Hindi sa eksklusibo sa isa ka reliyon lamang. Bisan wala ka ng reliyon, kung ginwitnisan ka, ginsugiran ka sa mga balita, manging katapo ka sang lawas ni Kristo. Paano? Pagsalig mo sa gospel, subong nga panahon sang bugay, 1 Corinthians 15:1-4, ginbautisuan ikaw, ginsilod ikaw sang balaan nga espiritu sa lawas ni Kristo. You are baptized by the Holy Spirit of God into the body of Christ. Into the body of Christ. Ginsilod ya ka dito muna silyado ka.
sa adlaw sang rapture, madala ka. Kay katapo ka sang lawas ni Jesus. Ining rapture, exclusive ini siya. Makita nyo dara, ang rapture, no? Ang pagsugata sang Kristohanon sa Ginoo sa kawaan, eksklusibo sa mga tumulo o subong nga panahon sang bugay. Kay panahon sang bugay subong. Lain man to iya ang the Great White Throne Judgment. Ang the Great White Throne Judgment, yadtong nga pag-judgment sang Dios, pag-ukom yadto sa tanan nga wala maluwas sa bilog nga panahon. Alang sa innocence, conscience, human government, no? Patriarch, law, grace period, tribulation period, hasta ang nagrebuildi dira sa last part sang kingdom, pag-expire sa 1,000 years ni Jesus Christ, na pagpungko diri sa kalibutan, sa paghari sa kalibutan, buyan ang yawa, after sa 1,000 years, then sila madala sa pag-ukom dito sa last judgment, sa the Great White Throne Judgment. Muna hindi ta magtalang kung gina-rightly divide tang pulong sang Ginoo. No? Kay iba ang the Great White Throne Judgment para sa wala magkalaluwas, the judgment seat of Christ para sa mga nagkalaluwas sa subong nga panahon sang bugay. Subong lang mga panahon, hindi sang una. You see? Dapat maging faithful kita ning local church nga ini, I know nga balaan na nato ng gospel sa mga panahon. Pasalamat kita katapo kamo sini local church, at the same time katapo kamo sang the church which is the body of Christ. Sa 1 Corinthians 1:10, ambal sang pulong sang Ginoo diri, 1:10, "Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye also speak the same thing, and that there be no divisions among you." Muna dapat sa isa ka local church, dapat wala sing wrong divisions, no? There be no divisions among you, wala sing party-party bla. No, may mga party dito, no? May mga dito nga grupo, no? Labi na gid may mga board of deacon, no? Pamilya sang isa to, magparty sa piyak, padamo-damo pamilya. Sometimes ka-create sang kawayon, bangon sa mga board, no? Di ba? Of deacons, bangon by family na. Kung daw pamilya mo, daog ka. Kung na pamilya, hasta away sa pakanay. Di dapat hindi matabo na sa mga, kung muna ginaibitar diri, ang mga board na. Kaya nag-create na siya sa ginatawag, nga divisions. Kalain sa buot. Tiyamba ni Pablo sa isa ka local church, in that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind. Dapat may isa, no? Magtingob kita, isa ka pangununa, in the same judgment, isa ka paghukom. Another verse, 1 Corinthians 4, verse number 1 and 2. 4, 1 and 2, "Let a man so account of us as the ministers of Christ and steward of the mysteries of God. Moreover, it is required in a steward that a man be found faithful." Dapat maging faithful gid ang isa ka steward. Ti anong ining mysteries? Ang mystery, damo-damo mystery sa Bible. Mystery of iniquity. Ang mystery of iniquity, muna, ang pagtuwaw ni Antikristo. After sa rapture, magsugod ang mystery of iniquity. The mystery of the dispensation, the grace of God, na-reveal na sa bunga panahon, sa bugay. Na-reveal na kay Apostle Pablo, ang atong spokesperson. The mystery of godliness. Ano ang mystery of godliness? God was manifest in the flesh. Pagkatao ni Jesus Christ. Ito mo tawag mystery dali sa pulong sang Ginoo. Dapat i-rightly divide mo para mabalaan mo kung hindi napit siya. Kung hindi pag-rightly divide ang pulong sang Ginoo, waay nga balo, nga-apply kita sa mga pulong sang Ginoo nga hindi para sa aton. Although makuha ata sang practical lesson, pero doctrinally speaking, hindi para sa aton. Labi ni gid kung panahon subong sang grasya, sa doctrine of salvation, importante ang right division. Kung hindi mo ni pag-implementar, kung magkuha ka sang imong kaluwasan sa panahon sang kasuguan, mali ka na. Magkuha ka naman sa kaluwasan mo sa tribulation period, mas lalo nga mali ta. Di ba? Sa tribulation period, ang kaluwasan dira?
mag-endure unto the end, the same shall be saved. Mag-endure ka para makakuha ikaw sang crown of life. Bisan kamatayon mo, utdan kaliog, okay lang dadra. Kaya nga man, may crown of life ka kay sa panahon ni Jesus Christ sa pagpungko niya, sa pagkari niya, pagpungko sa millennium, banahon ka sang Ginoo. Kay wala ka nagpatatak sang 666, wala ka nagpamarka sang ngalan, numero sang Antikristo. Di mo na nga may ara ikaw crown of life, nga ginpatay ikaw sa Antikristo, buhion ikaw ni Jesus sa millennium na. Ti subong nga panahon sa bugay, ano aton kaluwasan? Muna importante, ang kaluwasan aton, 1 Corinthians 15:1-4, ang kamatayon, pagkalubong, pagkabanhaw Jesus Christ. Ano yung muunta? Saligan ta sa aton tagipusoon. Believe on the Lord Jesus Christ. Manang saligan ta ang iya ginhimo sa cross, nga siya lang gid ang makaluwas sa aton, wala na iba. Siya lang gid tuhan tangag, siya napatay gid para sa aton sala. Ginlubong ikatlong adlaw na banhaw, natuhan mo sino siling? Hambal sang pulong sang Ginoo. Muna. Tudlo yung may ang yawa nagapamangkot sa imo sino siling? Hambal sang pulong sang Ginoo. Pulong lang sang tao na ginsulat sang tao. Pulong sang tao, sulat sang tao, pero ginmove sang balaan nga espiritu para masulat ining pulong niya. Oh, nga maintindihan naton, nga bisan para pasing concrete sa Ilonggo, pasalamat ta mayara kita nga nga English, no? Especially King James Bible. The King James Version. Ginabasihan natin. Kaya wala ka makita sining pulong nga rightly dividing the word of truth sa iban nga versions ng Bible. Only rightly handling the word of truth. Hindi mo ma-rightly divide ang pulong sa Ginoo kung rightly handling the word of truth. Di ba? Hindi mo siya mapahat-pahat. Hindi mo siya mabutang sa yaws to nga panahon. Na muna magtalang kita. Di mo na ang local church, dapat maging faithful kita sa isa ka local church. Kangay sini. No? Ngaman. Kaya kung ikaw faithful, di ba lang key of blessing, kung ikaw faithful, na 2 Corinthians 8:1, o nantaw niyo ba? 8:1. 2 Corinthians 8, verse number 1, ang balasang Ginoo. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Na, ang churches sa Macedonia, na ang Corinthian, yung sulatan ni Pablo ko na dito sa Corinthians, sa Macedonia, mga churches dito, ginbubuan sang Ginoo sang bugay, no? Ang bugay, ang grace be, ano ni siya, no? Bugay nga nagaluwas, kag bugay nga nagasustain sa aton, nga tingala ka pabuhi ka man gyapon, bisan na kalain matiyag mo. For how many years nga antos na akon sa akon ginabatyag, no? Pero bangod sang kaluoy kag bugay sang Ginoo, grabe sustain niyo sa akon. Dira ko nabatyagan, no? Hindi nang away ko after feelings, but nabatyagan ko ang kaluoy kag bugay sang Ginoo sa akon kabuhi. No? Maman sa inyo. Ilang taon na to, no? Kung taon na to, mapatay na ta. Ilang taon ta, nga buhi ta gyapon. Bangod sang kaluoy kag bugay sang Dios. Mayroon nga tao nga tingala ka prati kapagsik, nga napatay dayon. You see? Di mo nang pasalamatan sa Ginoo. Aslo nga, buhi ta, ano yung ta? Magiging faithful kita kay key of blessing, faithfulness, di ba? Di mo na sa atong local church. And then number 3, pamilya ninyo. Kaya ang balasang Ginoo, ang bali Pablo sa kay Timothy, sila niya, ang tao ko nga hindi mag-provide sa iya nga panimalay, hindi sa kabalo mag-provide sa iyong panimalay, especially kung tatay ka, no? Ginikanan ka, hindi kabalo mag-provide sa inyo nga panimalay, masobra ka pa sa hindi tumuluo. Importante na siya sa atong gabuhi. Being faithful to your family. Ang husbands, no? mga bana are commanded to love their wives. Muna ang basang Ephesians 5, verse 22-25, hindi na po basahon. Kay basahon nyo, review nyo lang, no? Summarize na lang. Muman ang si Kristo nga nagahigugma sa church. Palangga kita ni Kristo. Ginigugma niya kita. Muna ginahatag niya kabuhi para sa aton, para maluwas kita. The same things sa mga bana, dapat igugmaon na ila mga asawa. Na, kita mo, mga bana, ila mga asawa. Hindi nga bana, ila mga asawa. Hindi na namin, no? Hindi mga bana. Muna mas ang Ginoo diri. And wives also told to submit
to their own husbands, na mga wives, na mag-submit sa ila kaugalingon nga mga bana. Ano pagid? Husbands should be faithful to their wives, and wives should be faithful to their husbands. Manang hambal sang Hebrews chapter 13 verse number 4. Na tanin mo sa mga bata, mapasaway? Hindi. Ang bata ginambalan gina siya. Oh? 'Di ba? Children are told to obey their parents in the Lord. In the Lord. Busilingon ko nga, sugo ka sa mga parents sa kalainan, tumanon mo? Hindi eh. You see? Ikaw, kung empleyado ikaw, kung nag-aobra ikaw sa gobyerno, nasugo ikaw nga mag-kurap, Kristiyanon ka, ano imuwan mo? Hambas ang Ginoo diri, hindi gid, hindi pagtumanon. Kaya hindi sa sakto sa tumangan sa Ginoo. Hindi dapat. Kaya mga bata diri ginambal, ano imuon sang mga kabataan, mag-obey sa ila parents and the Lord, including your lolo, your pastor, your nanay, your tatay. Basta sa Ginoo, ginasugo ka mo sang sakto, tumano ninyo. Kung gusto niyo ma-extend pa inyo kabuhi. No? Pasidunggan mo imo nanay, imo tatay, hindi mo pagipakahuyan, kundi i-honor nimo imo tatay, imo nanay. Pasidunggan para maglawig ka sa ining kalibutan. Na, di gusto mo maglawig pa? I-honor imo ginikanan. Pasidunggin sila, i-obey sila, kay maglawig ka. Gusto mo magduga, magdali mapatay? Ay testingi nga magpasaway sa imo ginikanan. No? Mapatay ginikanan mo, mahinulsol ka gid, asa sa uli kwaon ka man sa Ginoo. You see? Ano pa gid? Be faithful to your finances. Na sa mga finances, no? Mga finance niyo, yung mga income ninyo, tutuman nyo man. Simple na ang ginatawag ba lang nga pag-computation. Hindi ka gasto more than sa imo nga income. Na income mo bisa isa kadlaw 500. Ti mo gasto kada isa kadlaw 1,000. Tiresto ka na. Ti ano mo? Mangutang ka. Sa Iloilo ano ginahimo? Bombay dito sila kakadto, no? Tumudamo dito sang mga taga-India dito. Iban mga taga-India nagpangasawa na sang mga Ilongga kay para makatiner lang gid dito. Primero service ang mga Bombay dito, pa lang mga motor pa lang. So uli sportibo doon. Kutsi subong mga high-end na ilang mga service. Bangod lang mga sang ila negosyo nga ina. Ting Pilipino mo na abi makakita abi sang bag-o mo na labi na kon ikaw mahilig sa Shopee, Lazada, Salora, Timo, no? Timio, anong panawag yun da, no? Di ba? Pagkita mo da sa wall, dugay-dugay, nami inihaw, nami may inganyo ang nagaambal dira, nami ni siya. May pag-abot sa imo kalain-lain gali. Dira. Tingala ka lang sige mo nga place order. Asa sa uli nga sige order tingala ka gatipon imong bayaran gadamo sa uli ang imo income kulang na hasta mga utang na kita, no? Ti mo na ambas ang Luke chapter 14 verse 20 to 28 to 30. Dapat una-unahon be faithful sa mga finances naton, no? Magtigana man kita bisan gamay-gamay lang, no? Ti kun tama lang bin mo nga nga income nimo sa kabulan sa imong pagkaon. Matinere ka ukay, di ba? Damo ukay da. Di ba? Baraton lang, hindi na tama kamahal. Ang next, being faithful to our country. Pungsod na ni Pilipinas. Ano hambal sang Ginoo? Sa Romans 13:1 kasi ang isyu muna, no, kay damo Kristiyano nga sa biktima. Although hasta I myself ako ko apektado man ko, no. Isa wala na ko galantaw gani, no, sa mga kay do kadamo sing mga area sa kalibutan, damo sa mga ahensya sa gobyerno nga dapat usisaon, nga dapat solbadon. Puro nga ang do hindi gid amo, no. Kun taon naton, no. Ambot sa inyo na ya, sa ako niya muna akong blatyagon, pero ang sugo sang Ginoo mo ni 13:1 sang Romans. Lantaw niyo bala? 13:1. Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God.
the powers that be are ordained of God. Gin-ordain sang Ginoo na ang mga powers na. Pero may ara nga dapat himuon ng Kristiyanon, no? Nga dapat hindi sa magsunod. San-o nga panahon? Sa panahon nga kung ginapunggan ang atong pagsimba. Halimbawa, ginapunggan atong pagsimba subong, ginadumilian na. Tapos ginapresecute na kita, no? Hindi ka dapat maguntat, no? Kay muna imuon sang Kristiyanon sa panahon sa tribulation period. Pidi sila makasuwail sa ilang gobyerno. Gagabern sila ka panahon, antikristo. Ti karon nagsimba ka. Gasimba ka? Mangguton ka sang ilang tinaho, masilin ka? Oo, di nga gasimba. Ato sa Faith Baptist Church Surala, ano ra simba nyo? Alas 9 sa aga, dugay kadtuan kita diri kag dakpon. Kag tatakan, kung hindi ka mo patatak, utdan ka liog. No? Kung patatak ka, hindi ka pa utdan. Pero kung once matatakan ka na, hindi na mapanas ng imong ngalan sa libro sang kabuhi. Tigaring hindi ta pagpalibugan na, kaya hindi man ta kalambot tira. Before sang tribulation period, muna ang imuon sang Ginoo, kuhaon niya kita diri sa rapture nga inao. Wala pulong nga rapture sa Bible, pero ginkuhain na sa pulong nga caught up. Na muna ang priming issue mo, wala man rapture sa Bible, wala gani rapture sa Bible, pero ang rapture nga pulong, alin sa Griego nga pulong nga rapio, basilingon, to caught up. The same thing, caught up. Kuhaon kita sang Ginoo. Ti sa aton kabuhi, mag-subject kita, magpasakop kita. Although nga sometimes nagka-comment man kita, po sa sakto, no? Hindi lang kita mag-rebuildi sa Ginoo, no? Sa gobyerno naton. Romans 13 verse number 2, whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. You see? Hindi dapat mag-rebel. The rebellion against the government is rebellion against God. Ano yung muon naton? Instead of mag-rebeldi kita, ano yung muon naton? 1 Timothy 2. O lang tayo. Katagatag ang imo ang basa Ginoo diri. 5 minutes na lang. Ma-end kita sa aton pagmandong. 1 Timothy 2 verse number 1. I exhort therefore that first of all, supplication, prayers, intercession, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Tanong mo unta, dapat gali, instead na mag-rebelde kita, ano mo unta? Magpangamuyo kita. Pangamuyuan ta nga bayluhon sang Ginoo ilang una-una. Gakatabo ina siya, no? Ang ginahimo nila nga malaot, hindi nakabuton sang Ginoo. Di nakakatabo how? No? Bago ginalet lang sang Ginoo, ginalet siya, ginatugutan niya lang. Kay panahon sang bugay gani. Kung hindi panahon sang bugay, ay ang tanan gay mo sa malaot, ubos na sila kamatay. O di ba? Tandaan nyo gid sa pulo sang Ginoo, kung katabo subong ang muna nga bagay nga tawag nga provincial judgment panawag sa Bible na kung ang tamong Ecclesiastes, sang una nga panahon katabo man na. Katabo gani sa lagad sang Ginoo. May ara gani si Balaam, si Prophet Balaam ginsakyan niya ang asno to kung donkey, no? Nga sa ni Balak, ginoferan sa dako-dako nga kwarta, no? Isa ka balay lang nga manggad, hasta gold. Kung na ipakamalautan Israel, ginpakamalaot niya man, makalakat sa Israel, tanay ipakamalauton niya, sakay sa asno, kung donkey, hindi ko kasiguro, no, kay Jesus Christ, donkey, kung asno man, hindi mo ko ka-sure gid, no? Kahit hindi ko mabasa, hindi ko ka-sure, no? So, uli, ang ginsakyan niya nga sapat, hindi na maglakat. No? So, uli, ginbakol niya nga bakol. So, uli, naghambal. Naagoy. Naginabakol mo ko.
Kung na hindi ka maglakataw, mo tingala sa, why sa matingala ang gahambal ng sapat? Kung na madritso mo to, may anghel to nga may dalang espada nga daba-daba, mautod sa naliog ta na ginsabdong siya sang Ginoo. You see? Ti mo na sa alagad sang Ginoo, ti kun katabo gani sa alagad sang Ginoo, how much more sa mga opisyal sa gobyerno? Di ba? Oh. Wala Ginoo ang kabuhi. Ti katabo gani sa may Ginoo, how much more sa wala Ginoo. Ti ano mo naton? Magpangamuyo. Pangamuyuan naton ini nga mga tao. Ngalisuon sang Ginoo iya ti puso kagunahuna. Lisuon sa likod diya ulo pati diya. Lisuon ang iya nga hunahuna. Magbag-o man sila tani no sang ilang pamatasan nga hindi maayos labangan sang Ginoo. In conclusion, sa ginatawag nga faithfulness na permi natong ini-illustrate ini ang ginatawag nga lower lights and higher lights. No. Ang kantab lang let the lower lights be burning na ang istorya sila may isa katao. Ang ubrayan na muna magpasiga lang man kay mano-mano man sa unang panahon do mitsalang bala na may mitsalang kag mayara nga kuano nga kristal para hindi na mapatay ang hangin ang kalayo. The lower and higher lights. Ang higher lights ang indication sina nga layo pa lang makita na sang sang mga barko, kapitan sa barko nga may ara dira nga dungkaan, no? Ti ang lower lights nagahambal na siya sa gitawag nga dira siya madungka para di sa mabunggo. Isa ka tion bagyo kay pining bagyo. Tapos gambal man ang tao sila niya wala man ising maagi suro nga barko kay bagyo man. Tapos pila na ko tuig gabantay diri wala man siya na disgrasya. Wala man siya nagkakadto diri. Ginsindahan niya ang higher lights lang. Ang lower lights wala. Ang natabo yawan. No, natulugan man siya, yawan ang barko pa nutot, tuwagi sa kabati, no, siro sobrang katulog, siro nga bagyo man, grabeng hangin. Asa sa ulihin nga nakadangat gid man ang barko sa kilid, pero nakabunggo siya. Bangod na patay ang lower lights, wala mapasiga. Di mo na gamay nga bagay, hindi ta magsalig-salig. Ang faithfulness importante. Kay kung matutom tani ito nga nagabantay ito sa watchtower, wala itong mabunggo ang barko. Tigaring hindi sa matutom, na disgrasya. Di mo na sa itong kabuhi. Dapat maging matutom kita kung ano nga bagay, ano nga butang, ano nga ministry, ang ginhatag sang Ginoo sa aton, tutuman ta. Kaya ang pagkatutom, ano gani? Yabi sang blessing. Tanan ini nga mga ginhambal nakon, gikan sa pulong sang Ginoo, kabay pa ini magkapabilin sa inyo tagi pusoon kagunahuna magatakop kita sa pagpangamuyo. Ginoo salamat gid sini nga aga, salamat gid sa katuto mo sa among kabuhi. Salamat sa inyong mga pulong nga kabay pa ini magkapabilin sa among tagi pusoon kagunahuna nga masapwan kami Ginoo nga matutom. Labi na gid sa imong nga pagkari Ginoo hasta sa imong pagkari. Masapwan kami nagaalagad sa imo Ginoo kag ikaw mahimaya sa among kabuhi adlaw nga tanan. Kabay pa ining mga pulong amon na pamanandungan magkapabilin naman sa amon bilog nga kabuhi Ginoo samtang kami gahulat sa imong pagkari. Pakamayuwa kami Ginoo sang tanan nga mga pagpakamayo ang kilamang among faithfulness ang pagkatutom namon sa magintugyan nimo sa amon tagsa ka kabuhi. Ginoo, buligi kami sa among pagpalauli karon parayo kami sa disgrasya sa kamatayon kag ibalik kami sa next Sunday nga may kalipay kag buhi Ginoo. Natugyan ko sa imo, mga pastors man nga nagawali subong sa mayong balita, sa mga binukid, sa mga critical area, Ginoo, ikaw magbulig sa ila, magpalayo sa mga disgrasya, sa mga kamatayon, kabisan pa Ginoo sa mga masakit. Ginatugyan ang magdasalig ang tanan, sa mahal nga ngalan ni Ginoo Hesus ang Ginoo ka man luwas. Amen.